Mayong aga ililo kag sa malabutan sini aton programa kapikag isyu. Subong aga, di na ko paligoy-ligoy ang aton nga bisita rin na, pero hatagan ko anay siyang panahon si Francis ang aton nga panelista. Francis? Hello, good morning no people, good morning sa tanan, sa aton mga viewers, kag sa aton diri bisita, kag welcome sa Kapi at Issue TV program. Good morning to all. Aton nga ipakilala sa iyong at bisita sa mga aga. Kaya di ko na kontrobersiya ang hindi ating institution ini. Pero hatagan ito sa panahon na mag-explain isa-isa sa iyang mga inasaligad ng mga tao nga na-assign diri sa aton syudad sa Iloilo. Kaya ko ipakilala sa inyo atong bisita sa mga aga ang station commander sa La Paz Police Station. Ulaliwan si Captain Marlon Perez. Sir, your greetings to our televiewers. Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng manonood ng Kapi Kag Balita, Kapi Kag Issue. Good morning po sa ating lahat. I'm Police Captain Marlon C. Perez, OIC ng La Paz Police Station. Thank you. And also to greetings this morning. Good morning dyan kay Kelly Juristi Coronica sa clearance of sending us one of your men. Pumayon ni kayong padala mo daw ang aton yung mga viewers from outside country nga nagaulat sini nga mga balita nalipay gid. And we are thankful to Colonel Coronica for this opportunity sending us Captain Marlon Perez. Una ko pamangkot Captain Perez. Sino bala si Captain? Taga saan siya? Sino si Captain Perez? Ako po ay taga Luzon po, no. Isa akong Panggalatok from Pangasinan po. Na-assign po ako rito sa Iloilo noong June 1, 2020. So ngayong araw na po na ito ay 4 years na po ako dito sa Iloilo City. 4 years na. Okay. So from Pangasinan, no? Malaki ang Pangasinan eh. Isa alam natin yan. So before I start our questioning, thank you for giving us this venue, ang Hotel Del Rio kay Mr. Alfonso Tan. And we are also thankful sa aton yung mga lideratos ng syudad, sa pag-uswag sa syudad sa Iloilo. Now we are now in the upper level, but still we are still rising na aton yung nabantayan. Abi, ata ko na kay Francis. Francis, your question. Ang una to nga pamangkot kay Police Captain Marlon Perez, Chief of Police ng La Paz Police Station. Ining latest controversy natabo do kahapon ng bala. Ining accidental firing incident nga na-involve ato sa kapulisan sang Iloilo City Police Office kag natabo ni sa Barangay Masaya. Sir, paano na ang investigasyon sa La Paz Police Station sa sining incidental firing nga kinamatay isang isa ka pulis nga nagapelido Muñoz ang ICPO? Opo, no. So ito nga ang nangyari kahapon. Mayroon tayong na-receive na call from punong barangay po ng Barangay Mansaya na ito nga si Police Corporal Muñoz ay natagpuang duguan, no. So agad-agad tayong nagresponde. Pumunta po yung ating investigador at ito nga po, no, immediately pinadala kagad natin sa sa ospital, no. Dinala natin kagad. Then ito nga po dineclare ng ating ng doktor po sa St. Paul's Hospital na siya ay dead on arrival, no. Sa ngayon magre-request tayo ng autopsy sa suko. Bakit sir kung gun incident lang na nakabarilan kanyang sariling baril? Ang tanong dito, bakit sa ulong tama ni Corporal Muñoz? Opo, no. According sa kanyang misis, nung umalis siya, nakita pa niya si Sarento, no, na naglilinis ng baril doon sa may second floor. Then pagbalik nila bandang alas 4, nakita nung anak na duguan na nga siya. So ito kung yung tama niya ay tinitignan pa natin mabuti kung ano ang totoong nangyari, no. So sa investigation namin, isa itong accidental firing kasi nga unang-una
Wala siyang kasama, wala siyang kaaway, hindi sila nag-aaway ng asawa niya, so walang problema. So ito nga yung titignan natin, accidental firing. A little background of PO3 Munoz. Gaano ka kilala itong police ICPO na biktima ng sariling barel sa kapon na tabo na insidente, sir? Actually, hindi ko masabi sa inyo, no, kung kasi hindi ko pa siya kilala. Actually, hindi siya assign sa Station 2. Na-assign siya sa CIU. So, hindi kami masyadong magkakilala. Okay. No, Peter? Condolence sa pamilya ni Corporal Munoz. Corporal Munoz. Corporal Munoz, condolence sa inyo pamilya. Kag siya nakasubutan, tabuin na, ano. Pero bago ang tanan dyan, baka may nagalantaw dirisimo. So, also, Panggalatok. Florence Kirial of Toronto, Canada is watching us. Toronto, si Pangasinan din yan eh. Nanonood. Okay, now my question is this. Sa mga crimes sa jurisdiction ng jurisdiction mo sa La Paz Police Station, anong mga crimes na malaki sa record at ang maliit? Opo, no. Magmula po nung umupo ako diyan, masasabi ko na epektibo yung ginagawa naming strategy, no? Kasi bago ako umupo diyan, may mga krimen na nangyayari, na mga heinous crime, no? Pero sa akin po na pag-upo, mga petty crimes lang po yung nangyayari. So naiiwasan po nating magkaroon ng insidente na ayaw natin, no? May mga strategy akong ginawa kasama ng aking mga tauhan. Number one, nagkandak kami ng BIN seminar sa mga barangay na kung saan sila na mismo yung nagbibigay ng information sa kapulisan. Pangalawa, meron tayong ginagawang probing, no? Gabi-gabi po yan. So lahat po ng barangay captains, gumawa kami ng group chat. Every barangay meron pong pulis na nag-standby dyan para makita ng mga tao na doon mismo sa barangay, andun na yung pulis. So, diyan po na iwasan natin yung mga krimen. May mga insidente po diyan na nangyayari, pero dahil lamang po yan sa mga magkakapitbahay na pag nagkainuman, hindi po natin maiwasan yan, nagkakapikunan. So, ganun lang po. So, sa aking pag-upo, masasabi ko po na wala pang nangyaring malaki. Ang krimen sa ginatawag na ito yung kampanyan gidako sa ato nga mga kapulisan sa buong amuning illegal drugs. Kamusta yung inyo operasyon sa illegal drugs sa imo jurisdiction? Ito po yung isa sa problema natin, no? Hindi pa tayo police, problema na po itong illegal drugs. Pero sa Lapas po, sa pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Juriste P. Corinica, mas lalo po namin pinaigting yung laban, no, sa illegal drugs. Actually, linggo-linggo mayroon tayong kinakandak na bypass operation. Ito nga yung last June 9, meron tayong na-discover dyan na drug din, no, sa may barangay ng Lapos, no. Hindi ko nababanggitin kung anong barangay po. So ito nga po, continuous pa rin yung ating pag-monitor, continue pa rin ang ating pagkandak ng bypass. Every time po na may nahuhuli, hindi lang po yung station to, ibang station na na-operate dito sa aking area, nagkakandak din po tayo ng interview sa kanila. Inaalam natin kung saan yung source, kung sino, then nagkakandak po tayo ng monitoring at evaluation. Okay. Bago ako magpatuloy, ang copy mo muna, you take care of your copy, ano ako ng kunting dito. Ang ginahambal natin ng party sa police, congratulate ko gali si former PD diri nga daway man sa Kapungkogid, no? Si RD. Now, Regional Director na si so General na ba si Lucas? General Kenneth Lucas sang Pro 4A Calabarzon dito sa Calabarzon area sa Luzon. Congratulations, General. Gindayaw ka ni Congressman Acop sa imo performance nga wala mo gintolerate ang mga sala mo nga mga tao sa police.
bago tanay magpadayon, madamo na si gasulod. So, iatag tanay ang greetings sa aton yung mga televiewers. Dito ka listay, kaya gutok di karon sa akon. Shout out ay kay Mark John Asuncion, Jeff De La Cruz, siguro sa Mulo Coffee Shop, kag sa mga grupo mo na. Neri Gutico of California is also watching us. Florence Quirol of Toronto, Canada. Edgar Parcia, Jonel Catalia, Edith Bio of Perlan, Texas. CJ Benson, Yado Benson, Jo. Attorney Joms Lamparero, Thomas Shelby, and Ace Jimenea. So, as early as that, damo ng viewers mo, Captain Perez, no? So, nakita natin na sa inyo operation karon, baliktad na sa imo. Ang kampanya sa illegal drugs, may mga problema man ang kapulisan sa inyo pagkandak sang bypass o kon monitoring. Kaya kaun sa especially in bypass nga, hindi ba lang mayara ka mo assign yung mga pulis nga may kamera? Sa kada isa may kamera. Anong epekto sa imo paglantaw? What is the effect of camera in your operation? Okay sir, no. Number one, yung BWC. Ang problema kasi sa aming operation, yung BWC na ginagamit namin is malaki. So bulky siya. So ito yung number one na problema ng mga operatiba, hindi lang sa labas kundi sa ibang station din. Napakahirap itago yung ating BWC. Kung okay sana, kung pwede yung cellphone kasi medyo manipis, madali lang po. So ito nga po yung isa sa problema namin, BWC. Yan po. Kay ang kamera diri na butang sa dugan, no? Opo. Kabulki siya. Tungod ako, so kung naga-surveillance ka, kung naga-conduct mga tuyo, makandak sa bypass, madali ka ma-identify because of that camera. So isa magali inang technique sa mga technical sa inyo operation, isa magali how to use that camera. Now, may isa pa rin ang baldri ang aton sa Committee on Justice sa Kongreso nga ang by bust operation kunong ini ginabustaran sang iban sang aton mga kapulisan, no? Kag ako'y matuod din na nagpamati ako dito ang by bust ginagamit man sa iba naton nga mga skalawag sa kapulisan nga makakumit sila crime. How do you assess on that sa imo jurisdiction? May mga briefing kabla parties na? Apo, no, bago tayo nagsasagawa ng bypass, meron po tayong witnesses, no? Andyan si media, andyan po ang barangay officials. So, every time po na may bypass, kung isa man sa kanila ang wala, hindi po mangyayari yung bypass natin. So, requirements po namin yan, every time po na mag-start kami, kailangan po may briefing with pusher buyer, media, at yung ating barangay officials. Very good. That's ayun na nga operation para nga matag bala nga pagdakop mo hindi na bala butangan pa bala bayad sa mga malisya ang inyo nga pagdakop sa tao. Abi Francis. Good morning, Luwat, no? Police Captain Perez, kay balo kita nga ang distrito sa Lapas. Aming cover sa imo dira area ang jurisdiction bilang Chief of Police. Ari dire ang mga vital installation, ara dira ang mga petroleum plant naton, ara dira ang power plant naton, kag ara pagidra ang pila ka mga business, dagko nga mga mall, kag ang pila ka mga educational center, mga eskwelahan. So kamusta na ang pag-implementar nyo sa as far as security is concerned sa sini nga mga area, sir? Opo, no, yung mga vital installation ng Lapas, kasama na po yung Lapos, no, regular po nating nirorubingan yan, no. So may mga schedule po tayo dito sa may mall natin, meron tayong dineploy dyan na police, no. So araw-araw po yan andyan sa mall
Then sa mga seaports natin, araw-araw po yan, meron po tayong duty dyan. Then meron po tayong patrol na umiikot dyan. Sa mga power plants po natin, regular din po yung pag-ikot dyan, hindi lang po araw kundi gabi. So 24 hours po umiikot yung ating patrol. Lahat po ng vital installations, mga schools, lahat po may mga patrol po tayo na nagro-roving. Lapas District is composed of 25 barangays. Lapas po, 25 barangays. 25 barangays. Kamusta naman ang kooperasyon, relasyon nyo sa mga barangay officials, mostly ang atong mga barangay captains? Opo, no? So regular po, meron tayong mga meron po silang sinasagawang mga assembly meeting. Umaatin po tayo diyan. Sa pag-attend po natin, nagbibigay tayo ng lecture regarding po sa peace and order ng barangay po. Okay. And we heard that our beloved Chief PNP, General Marvel, magabisita diri sa Ciudad San Iloilo, kag ang isa sa mga schedule nga katuan ang groundbreaking sang bago nga police station sa Barrio Obrero sa Lapos District, La Paz, sir. Opo, no? So magkakaroon po tayo ng isa pang istasyon dito po sa May La Paz at ito nga po ay ilalagay sa Barangay Barrio Obrero po. Tama po yan, no? Aatin ng ating Chief PNP. Oo. So sir, with the new police station sa Barrio Obrero, ano sa tingin mo ang police visibility, more police visibility sa area of coverage mo? Opo, no, sa pagbubukas, no, o sa pag-activate ng isang istasyon dito sa May Barrio Obrero, mas mababantayan namin lalo, no, kasi yung area ko ay magiging lapas na lang. So yung mga personnel ko ay yung attention nila, yung focus namin is sa lapas area lang. So congratulations kay punong barangay James Conlo sang Barrio Obrero, magabisita dira sa inyo. Uladiwan ko ang Chief PNP General Marvel sa Plabuton nga Hulyo. No, Peter? Antes ito magambal na kay General Marvel nga makanto sa luya ko man soliton dire, paalam sa iyo na may sinabi siya na maligaya sa pandinig ng mga kababayan natin sa mga pumuluyo kanami pamatian sa inambal niya, no. Sinya sugod subong sa tanan ng mga kapulisan nga makasala. Labi na gibala mga katabo sa Manila na police involved sa carnapping, involved sa kidnapping. Sa bypass, ginasulod ang balay nga wala sang search warrant, bypass balay na. So damos ginambal nga pag-commit na deliberate commitment of crime. So ang bal niya, wala na sang suspension, wala na sang further investigation sa mga kaso, immediately dismissal from service. Ano ang matanaw mo? Sa tingin mo, Captain, makatulong ba para sa mga kapulisan natin ang sinabi niya o makasama? Unang-una po, no, maganda po yung programa ni Chief PNP, kasi dito maiiwasan natin yung ating mga kasamahan na hindi natin maiwasan. Nung dating may mga gumagawa ng ganyan, sa ngayon po ay siguradong hindi na po nila gagawin. Ito nga, wala ng pagkakataon para mag-explain kasi po dismissal po yung mangyayari. So sa amin po sa La Paz PNP, hindi po nangyayari yung mga ganyan. So pag may operation po kami, talagang validate at konfirmado na yun nga po ay isang legit na operation. But you welcome that sinabi niya, ni-welcome niyo ba yan? Ang sinabi? Opo. Okay. So very good. Now is another question. Sa performance ng mga kapulisan natin, halimbawa, may example tayo dito by region, no? Ang maganda raw ang performance sa Region 6, lalo na dito sa city and province of Iloilo. Napakaganda ng operation, about accomplishment. Now, ang tanong ko nito, di ba mas mataas pang sweldo ng mga pulis dati niya na PU1 kaysa mga barangay health workers na naka-job hire. Pero, matanong ko lang, bakit mayroon pa rin mga pulis na gumagawa ng mga kabulastugan gaya sa nangyari sa Maynila? Sa atin, hindi nangyari pero baka mangyari. So, bakit nangyayari mga ganun?
Bakit pa sila gumagawa ng katiwalian despite na mataas ng sweldo nila? Tungkol po dyan, sir, no, wala akong masasabi siguro kasi lahat po ng pulis may sahod. So, hindi ko alam. May mga pulis tayo na lubog din sa utang siguro. Pero yung tanong ninyo, bakit may pulis na nagkakaganon, depende po sa po yan, sa ating kasamahan, no? Pero sa amin po, regular po, meron po kaming counseling, meron pa tayong swim na kinakandak. Kung may mga problema ang ating mga kapulisan, binibigyan po natin ng ng time para makausap natin at malaman kung anong problema. Sa pamamagitan po niyan, malalaman natin yung mga rason bakit nagkakaganito sila. Then, mabibigyan natin ng solusyon. Kung pera po yung problema ng tropa, pwede po natin pag-usapan yan, pwede mag-ambag-ambag yung mga kasama natin, at least hindi gagawa ng kalukuhan. Okay, so ito, may, for example, nangyayari ang iyan sa akin lang ito opinion. Not only mine, and also some other people na talagang nag-iisip sa mga natural na pangyayari. Siya nagkakatabo, sa Ilonggo nga hambal, nagkatabo nga ang mga pulis naghimo sang mga anomalya para madugangan ng income because they are maintaining more than one family. Di ba? Mga may kabit, may ginakalipin ng iban. So, ang nakakatabo nga nagahimo sila sang hindi mayo. So, halimbawa, Captain Perez, may isa ka babae, asawa sa pulis, nag-report sa imo that the husband is cheating, may infidelity. At kag na-prove niya nga may kirida, may na babae nga gina-live-in, kag naapektado ang pamilya nila. Magpalapit si Simo to ask for help. Anong imoon mo? Opo, no, kung may ganyan po mangyari, no, kung napatunayan natin na itong ang pulis natin ay gumawa ng kalukuhan, nagdalawang asawa, may kulang kaso po yan para sa kanya. Hindi po natin itutolerate yan kung nakita natin na isa ay nagkasala, ibigay natin yung dapat na parusa para sa kanya. Maliban kung Muslim. Pag Muslim po, wala tayong magagawa dyan. Pero sa Kristiyano, pero do you agree, no? Ang mga asawa, luya kumangkuton man kung anong ila opinion. Kung nabana mo pulis, luya ka pala sinambal ni General Marbel. Nga ang pulis yung makasala, wala na rapat, suspension, murder investigation, dismissal from service. Luyag nyo lang ay angot na nato ng additional family or infidelity. Nga mo na isa sa mga bagay nga impose ng mga pulis ka nagapangirida kamadakpan, i-dismiss sa service. Sa imo, sugot mo. Ano ayan pa, matiyag mo na sa sinanga decision ko ni Moon Marbel, ni Director Marbel, nga ang pulis nga may more than one family, other than Muslim siya, kag ma-discover, i-dismiss service. Ano matiyag mo? Ano sa palagay mo? Opo, no, siguro makatarungan naman po siguro yun, no, kasi tayo ay pinagbabawalan po, no, na magkaroon ng dalawang asawa, no, hindi lang po sa batas, maski nga sa ating sa simbahan, no, pinagbabawal po yan, no. So once na may mga ganyan po, madidismiss po talaga. Hindi po natin kailangan i-tolerate yan. Kung ano po yung decision ng nasa taas, yun po yung masusunod. Bago ko ibigay kay Francis ang microphone, ito na naman ang bago nanonood siya. Papadami ng parami na. Okay, shoutout na kay Michael Mario, kay Joel Dumangkas, to Lorenzo Jr., shoutout mo na kay Cora Monsale, sister ko ito sa Prasority, kay Claire Garcia, mapamangkin na natin ito, Ria Guso, pamangkin rin, diyan, Oming Himinia, o kamag-anak to, Noynoy Ricapuerte, ito ang sima na ito si Noynoy Ricapuerte, maski saan siya nanonood, kahit sa barko siya nanonood lang kape at isyo. Shoutout mo na kay Christopher Alimon, kay Flo Herbias, kapod natin sa media, kay Bernie
Poras. May ari pa nga sululod po di atag tala na karon. Now, isa na sa mga ginambalan natin sa kapulisan. Kaya man, alam mo, nung una, may nangyari ng isang namatay na pulis, dalawa ang claimant sa pumunta sa station. Ang isa, mistress, ang isa original na asawa. Wala na tayong pagkalam kung kanino mapunta kasi kaso na yan eh. Pero, ang buot ko siyon, hindi, kung may mga kabataan sila kamadlagkot, nakakahiya, di ba? Opo. So, are you, during your seminar sa mga police mo, do you also include that morality sa kanila? Opo, no? So, hindi, yung kinikwento po ninyo, dati meron po akong kasama, no? Sa Luzon, no? Isa siya sa namatay, no? Sa Mamasapano. Then, ito nga, nagsilabasan yung mga asawa kasi nga dito nag-start yung ano natin, yung paghingi ng ating unit ng mga PSA kumbaga, no? So i-require tayo na magpasa ng mga PSA para masiguro nila na isa lang asawa natin. So dito nga sa ating sa station, sinasama po natin yan, no? Kasi mahirap po na ang isang pulis na pag kinasuhan, mawalan po ng trabaho. Din kawawa po yung original, din mas lalong kawawa yung pangalawa. Lalo na kung may mga anak sila. Yes, tama. So, isa mga gin-advise ko sa aton kapulisan, reminder na lang yung ini. Sundot na lang protocol kung may maradang bago ka plan sa pulis, may arada sa Napolcom resolution. May mga kwanda mga dapat sundon sa pagkandak sang anti-drug operation, no? Mangkot na lang kamo sa Napolcom, may libro na dasla parang hindi tuwas-tuwas sa aton nga operation dire. So, Abe Francis, Nung Peter, in such case, ining agaway bangkay bla, natabo ini sang napatay si General Rinaldo Waycoco, NBI director siya. Pagkamyan sang iya bangkay sa ila balay, nagagaway ang asawa kag ang kerida. Pero in the long run, China will win. Nagkatog siya sa asawa. Legitimate wife gidya, nagkatog ang iya bangkay. So, may na ang case ni late General Rinaldo Waycoco, ang atong NBI director anay, sang ini napatay siya, ginagawan man sang number 1 kag number 2. But in the long run, nagkatugin ni siya sa number 1. mga na yan, balko okay na yan, natural, na baylo sa asawa makadto. Pero, ang nambal tamda, apektado kung may mga bata, sa sagwa, sa mistress may anak siya, din na maraming affected dito sa immorality sang isa katao. Pero anyway, Captain Perez, may asawa ka na? Meron po. Batian natin istorya. Ilan ang kids mo, sir? 4. Sa Pangasinan tanan? Nandito po sa Iloilo. Okay. Bayo kaya rin. Basi makapanumdum, makaisip ka rin eh. Baka kumaliwa ka rin. Dapat sa kanan muna pa mga pulis. Now, ang pamangkot bagid, isa. Sa imo kabarangayan, pila gani kabarangay, benching ang lapas, 25? 37 po lahat kasama po yung Lapos. Ay, may Lapos po, no? Sa Lapos, 25 sa Lapas. In your observation, sa mga kabarangayan, alin ang troublesome or may problema sa sa illegal drugs? Meron ka bang ma-identify na barangay? Opo, no. So sa mga barangay po ng Lapas at sa Lapos, meron po kami identified na diyan na barangay na talagang hindi natin mapipigilan kahit sabihin natin na drug cleared na yung ibang barangay diyan, pero nung pumasok na nga itong taong 2024, no, nagsulputan ulit. So yung mga dating umalis nung panahon ng ating Presidente Duterte, unti-unting buwabalik. Yung iba unti-unting buwabalik dahil nakalabas na sa kulungan. So sila ngayon yung nagbibigay ng problema sa mga barangay. Nakalabas sa kulungan, balik pa rin. Balik pa rin po. So, yung sa Lapas dyan, kasi 37 barangays, malaki yan eh. Opo. Hindi natin alam kung saan dyan ang
maraming record sa polisiya na barangay na may maraming drug pusher o drug dealer o ano basta involved sa illegal drug activities. Opo, no? So ito nga po, hindi tayo tumitigil sa pagmumonitor. Every time po na may mahuli ang ating mga kasamahan, nagsasagawa tayo ng interview, no? Kung sino, kung saan galing yung mga drugs na dumarating sa Iloilo City, no? So ito nga po, sa kabila ng ating pagpursige na mahuli itong mga to, meron ding mga challenges yung mga pulis, no? Tulad po ng mga seaports natin. Hindi natin alam, no? Wala tayong control yan. Pag may dumating, hindi natin nalalaman. Sa mga terminals po, no? So may mga information tayo na may mga dumarating sa ganyan terminals, pero hindi natin alam kung kailan, anong oras dumarating. So yan lang po yung mga nakukuha natin. So yan po ang isa sa problema, yung mga hinaharap ng ating kapulisan. Wala tayong control sa mga ganyan. Sa illegal gambling, meron kayong kumusta ang operasyon ng lapas? Sa illegal gambling po, no, sa ngayon po, masasabi kong tumigil na kasi nga wala na kaming na re-receive na mga information na ganitong lugar may nagsusugal. So yung mga bookies po natin, sunod-sunod na po na nahuli yan sa amin po. Sa loob ng isang buwan, negative po kami, hindi lang po sa Lapas, maski po sa ibang distrito. Sabi, successful ang operation mo na parang na-stop na ito ng proliferate sa illegal drugs sa imo area of jurisdiction. Ano ginimo mo pagpungko mo? What is your program when you sit as the chief of police ng La Paz Police Station? Anong ginimo mo una na kontrol ng illegal drugs? Anong ginawa mo una sa mga tauhan mo? Number one po, no, in-identify natin kung sino yung mga dating intel na matagal na dyan na walang naibibigay na information, no? So number one, naganap ako ng mga bagong intel operatives na pwede ko palit. Pangalawa, yung mga old na intel natin yan, kahit saan natin papasukin, kilala na po ng mga drug pusher yan. Kahit anong disguise po nila, makikilala nila. So ito po yung unang ginawa natin, nagpalit tayo ng mga intel operatives. Pangalawa, nag-conduct tayo ng mga BIN seminar sa mga barangay. Ito po yung kagandahan nito, hindi na po yung pulis yung pupunta sa barangay para magtanong. Yung mismong BIN na magsasabi ng information sa pulis. So dito nga po masasabi ko na yung krimen sa aking area, no, nabawasan. At wala na pong krimen na nangyayari na mga heinous crimes. So more on petty crimes na lang pong nangyayari. Maayo kay ang barangay nagakopirar na, no? Nagakopirar na, hindi na budlayan naton kapulisan. Kag hindi man sila luyag nga anong ilang barangay may involved permi sa balita nga damo da mga puser kag mga user, no? So gusto man siguro sa mga barangay official nga tawag na ilang barangay nga drug free. That's why they are nagka-cooperate sa atong kapulisan. Francis? Okay, Kapitan, kamusta ang kampanya mo against Scalawags uniform? May kasabihan ko nung you clean your own backyard first before others. So dapat linisin mo muna ang La Paz Police Station kung mayroon na mga Scalawag uniform. Sa Lapas po, no, wala po tayong nakita na Scalawag, no. So ito nga po yung unang ginawa natin. Number one po, ito nga po yung ginawa ko na yung mga ating intel operatives na may naririnig ako na ganito, may ganyan. Pero tinanggal na po natin yan. Sa ngayon po, ang pulis po ng Lapas, malinis, walang ginagawang kalukuhan. So wala pong monitor ng ibang unit na ang pulis sa Station 2 o sa Lapas PNP ay may Scalawag po. Okay. Kapitan, nakita naton nga ang La Paz Police Station daw daan na ini. Daw pila na ini ka bisis kayo. Ano ba ang status ining duta? Daw private property daw kung this of donation?
Ito nga po yung ano no, isa sa tanong ko nung pagdating ko, bakit ganun yung station ng La Paz. Do putok na kamulak, siksikan kayo, siksikan. Opo, no. So ito nga po mayroon tayong I-care dito sa may Nabitasan. Once na natapos na po to, lilipat po yung La Paz, then yung old na station ay gagawing bago, no. So may itatayong diyan, bagong police station. At tungkol naman po sa lupa, napag-alaman po natin na ito ay government properties na. So kaya ito ay gagawa ng bagong police station. Oh, ibig sabihin na ilipat kayo sa bagong La Paz Police Station diyan sa Nabitasan sa I-care. Nabitasan. Diyan na kayo opisina yung Police President number 2. Opo, no, pansamantala po, dyan muna kami hanggat hindi pa po natatapos yung gagawing station doon sa dating istasyon ngayon. So ang design siguro sir, daw parehas ang PNP PNP Police Station ang ipaayos diyan ang La Paz Police Station. Opo, no, so ito panibagong building po, design po to, naka-design po to, talagang building po ng PNP Police Station po. Ano ba ito, PNP funded or city government? Ito ang sabi po kay Mayor na bagong so LGU siguro. City government funded. Opo. Oh. Ang patrol cars ang La Paz Police Station sir, dapat tugangan pagid do. May makamulagan dalagan, pero daw kulang pagid. Opo, no. So sa ngayon po, medyo kulang po, no, kasi actually tatlo yung aming patrol ngayon na umiikot, no. So once po na nadagdagan yung ating patrol, mas maganda po 'yan, no, para at least lahat po ng barangay maikutan ng ating mga kapulisan. Oo. Kamusta naman ang kampanya nyo sa mga wanted persons dala sa La Paz, sir? Sunod-sunod pa rin po yung ating operation, no. So every time na mayroon tayong makuha o matanggap na warrant, inuuli po talaga natin 'yan. Okay, no, Peter? How about sa mga vehicular accident diyan sa sa area ng La Paz? Mayroon ba kayong investigator kaagad? Tungkol po sa vehicular accident, mayroon po tayong TEU na nagkikater ng mga ganyan, no. So every time na may aksidente diyan regarding sa mga sasakyan, tumatawag po tayo ng TEU at agad-agad po silang dumarating. Ang isa ka problema natin sa mga kapulisan sa mga station natin, iniblang luwas sa aton yung mga operatives, no. Iniblang mga babae bila sa naka-take charge sa Children's and Women's Desk. Kada kabudlay sila imbitaron, no, kaya pa sa La Paz may ara ka mo na Children's and Women's Desk kaunay. Kung may dapat sina kung imbitaron siya mag-report man siya, parang balantay ila obra. Kaya may ara yung Children's and Women's Desk in charge, nga pag-report siya nalang-alang man yung oras sa daso na lang, which is wrong. Opo. Pag-report sa isang insidente, dapat padala sila pulis. May gabonitor mo na, ginamonitor ba ng station commander ang mga activities ng mga tauhan nyo sa Children's and Women's Desk? Opo, no. So pagdating po sa ating sa mga Women's and Children's Desk, wala po tayong mga kliyente o yung mga nagrereklamo na napapabayaan po natin, no. So every time po na may reklamo, yung ating kapulisan lagi pong handa, lagi pong nakaprepare para po sa pag-cater sa kanilang mga reklamo. Yes, because normally ang reklamo may babae mo, mga kalipin or asawa, because of this tawag nato niya mga physical, emotional and abuse bala, tatawag nato abuse, domestic violence. Pero sa palagay mo kaya discriminatory yan? Bakit babae lang ang binibigyan ng proteksyon ng gobyerno? Ay kung titingnan po natin is unfair po 'yan kasi sa mga lalaki wala pong Pero ito nga po yung mga babae po kasi yan is masyadong sensitive, no. So sila po yung number one na agrabyado pagdating po sa mga pamilya kasi nga meron po tayong batas ngayon na BAUSI, kung BAUSI. Republic Act 9262. So sila po yung ating yung pinoprotektahan, no. So mayroon po tayong unit
WCPD na sila nagkikater sa mga reklamo ng ating mga kababaihan. So pagdating po sa mga reklamo, no, ang ating WCPD 24 hours po yung duty yan. So lahat po ng reklamo ay siguradong makikater po ng Lapas PNP. Kaya nga gusto natin marinig ang mga liwag ka mo nang babatian ang tingog sa mga in charge sa children's women's desk, no? Parang balanto kung may mga reporter kung ano ginimo nila, ano ginawa nila para mabatian man din ang aton kapulisan diri sa Region 6 nagatrabaho. Ang may isa ka rin na-propose sa Congress nga ang bawsi ini nga di pabor ng tanan sa babae, himuon na lang label nga equal na pareho ng lalaki kag babae, pareho ng protection. Are you in favor of that? Kung pagbibigyan po, siguro po lahat po tayo na kalalakihan, pabor po dyan. Sige, kaya balaan naman natin hindi lang babae ang may gasuffer sang emotional abuse, physical abuse. May mga lalaki naman, may mga husband na talagang inaabuso ng asawa, di ba? Opo. Yan alam mo. Frances. Kung duha kita pasugtan no Peter sa aton nga kaugalingon nga police station, women's days na lang, wala na children, pasugot ka. Okay, no? Sir, ang rason naton nga ipamangkot, pila ang tinawo mo sa Lapas, kaya nakita taon lack of personnel gid kagkadako sang Lapas area? Opo, no, ang personnel po ng Lapas is nasa 84, no? Kasama na po ako diyan. So, ito nga po, masasabi natin kulang po, no? Bakit? Meron po tayong mga patrol. So, every patrol po, meron tayong tauhan diyan. So, nag-iikutan. Sa isang patrol, 24 hours, 3 team po yan. So, 3, 6. So, every patrol, 6, 18 na. Then, meron po tayong mga patrol supervisor. Meron po tayong mga operatiba. So, lahat po ng section ng station, napupunan natin. Pero kung sa lack of personnel po, sa kayo po masasabi kong hindi na po siya kulang. Hindi na po siya kulang. Kung magkukulang man po, magre-request po tayo ng additional personnel sa ating city director. Dira bala sa amon sa Barangay Lapos Norte na sir, sa pila ka mga naglilipas nga mga binulang, ginay mo ini nga battlefield sa mga minor na binigay kong kagabiyon. Di sila ginagawa, kaya inabuyan na butila, inabuyan na pato. Kag nabalo nato mga pangayaw ini nga mga kabataan, pero di sila nakakinita ng kagalinaw. Kamusta ang kampanya nyo sa ito mga minor kung kagabiyon, sir? Opo, no, sa lahat po ng station dito sa ICPO, meron po tayong sinasagawang saturation drive, no? So gabi-gabi po 'yan, umiikot tayo. Yung mga bata pinapauwi natin pag pumasok po sa curfew, no? Dinadala natin sa station, pinapatawag yung magulang nila. So ito po 'yon ang ginagawa ng kapulisan, no? Nag-iikot po tayo gabi-gabi. Okay, sir, ang checkpoint nyo, nakita natin na permi ka mong conduct checkpoint. Kamusta na ini? Opo, no, ang checkpoint po natin, isa po ito ng paraan para mapigilan natin yung mga kriminalidad, no, yung mga na pwedeng mangyari. So regular po yan. So gabi-gabi, araw-araw, meron po tayong checkpoint dyan. Kung nga daw motor lang ang gina-checkpoint sa atong kapulisan, nga ini mga salakyan niya, sir, wala. Wala po tayong pinipili, sir, no? Minsan nagka-conduct tayong checkpoint, random yung natin, yung pag-conduct natin ng pag-stop natin ng mga sasakyan. So mayroon po kung instruction sa ganyan, lahat po ng sasakyan na dadaan diyan, hindi kailangan nating pahintuin. So may random, kung ibig sabihin sa tingin mo yung isang sasakyan na paparating may kontrabando, pwede mo siyang inspekin, no? Yung tungkol naman po sa motor, number 1 po, bakit motor yung aming madalas na sinisita. Yung motor po ginagamit ng mga kriminal riding in tandem. Pangalawa, karamihan sa motor nakaw.
Once na ang motor nakaw, wala pong lisensya yan, wala pong papel yan. So dyan po, makukuha natin yung mga nakaw na motor sa pamagitan po ng checkpoint. Once na wala pong maibigay na documents, pwede nating i-impound yan. Once na hindi po binalikan, pwede po natin i-consider na ito nga ay isang nakaw. So magantay po tayo ng mga may-ari. Kung sila man ang tunay na may-ari, magbibigay po sila ng mga documents na sila nga ang may-ari ng sasakyan na yan. Kamusta sir ang instructions ang ato na Chief PNP ang order nga bawal ang pulis mag-text lalo na sa duty? Opo, no, araw-araw po pinapalahanan natin yung ating mga kasama na ang pagtitext ay bawal. Pero may kinoconsider po tayo dyan, no? Kasi nire-require kami na once na duty ka, magbibigay ka ng sit rep, no? Okay lang naman yun, no? Ito ay pinapayagan natin basta ikaw ay magbibigay ng sit rep. So, once na nakita ka nag-text, makikita natin doon kung anong oras mo na-send, kung anong oras ka nag-picture sa activity. Nung Peter? Maayo ina kaya napunuan man ang tanan niya unit sa sa Lapas PNP. Pero although balanta kulang pa na ang tao nyo. Balanta kulang inaya. Kabisa ng tuwan kapulisan sa kabilugan kulang. Pero before ako mag-start, let's give acknowledgement sa ito naman tao sa aton. Shout out na sa mga the following: Itek Enriquez, Michael Himinia, Architect Guevara, Ronnie Garzon, hindi ko damo sa ngalan tao sa programa na rin aton guest siguro, Adora Habana, Rito Chiva of Counter-Strike, may programa man ni Counter-Strike, Minyasol Mirhona, to the SB ng Pututan, beautiful SB ng Pututan, Grace Parino Lim, good morning. Jose Marco Pinida, to Brad Eduardo Arches, brother ko sa Brad Eduardo Arches, and Silsa Sukayan, Silsa Tuto Sukayan. Now, nakita natin ang operasyon sa Lapas, smooth sailing ang jaga mo. Walang malaking crime, wala silang kung krimen. Kag na amat-amat contain imong crime sa imo jurisdiction. Sa imo pagtanaw, inibalatanan depende sa liderato sang kapulisan naton, just like sa city naton, sa region affected, no? So kung ang leader naton makaapekto ba lang ila liderato sa operasyon sa mga kapulisan sa mga junior officers nila? Opo, no, sa ating sa regional director, no, so ang programa po niya, no, paigtingin yung laban sa illegal gambling, sa illegal drugs at sa most wanted person, no. So ito po yung ating ginagawa. Although mayroon po tayong mga hadlang tulad nga po ng sabi ko, ay patuloy po tayong sasagawa ng validation operation laban sa mga illegal drugs, most wanted at sa illegal gambling po. At saka dapat siguro i-observe man nila na kung by bus or naman wala sa search warrant, hindi ka pwede kasunod sa balay, di ba? Opo, no. Hindi po natin pwedeng gawin yan kasi nga po wala po tayong hawak na search warrant. So sa mga nangyaring ganyan, sa inyo during the continuing education ng police dapat palagi, kailan ang ginagawa niyo seminar? Naka-schedule ba kayo? Mayroon po kaming tinatawag na PIC, no. Ito nga yun, every morning, no, nagkakaroon kami ng formation. Yan po yung ginagawa namin, sinasabi namin kung ano yung mga guidance ng nasa taas. So, reminders lagi sa mga operatiba na yung mga bawal ay wag nating gawin. So, araw-araw po yan, continuous education po sa mga pulis. Magaling. Sa mga taxi drivers natin dito sa city, if you observe, bago ka pumasok, before ka masulod, ang driver kasi, good morning sir, good afternoon, very respectful, no? Apo. Sa mga kapulisan, gina-apply man bala na niyo sa inyo briefing sila, gina-seminar sila, gina-impose bala ng respeto sa aton mga citizens?
Opo, no, iyan po yung pinaka-importante, no, kasi once na nakitaan ka na ikaw ay hindi rumispito sa civilian, ay pwede tayong makasuhan, no. So, number one po, pag nagkandak po tayo ng checkpoint, laging nandyan po yung paggalang sa mga motorista, ano man yung status nila sa buhay. So, ginagawa po natin yan, yung paggalang. Then sa station po, once na may pumasok po dyan, talagang binabati natin sila, ginagalang po yung mga tao dyan. So, hindi po pwede na maging rude yung kapulisan po natin. So, muna na-remind you sila, ang bagong inabal ni General Marpil, no? Director General sa PNP, nga wala na pa kung makasala ang pulis. Wala na kinanglan suspension na, kinanglan dismissal gid. Basta makita niya nga deliberately done. Ginungod ba lang ang mga himo. Muna nga sila nga inambal diri kabay pang hindi mataboy sa ato no kay mayo operasyon sa pulisan tadi. Inatawag nga hambal ni General Acop, who is now a congressman and sitting with chairman sa Justice Committee kay upo dyan si Stephen Dinaga, who is also a congressman from Negros, no? Nga ang bypass ginagamit sa mga kapulisan para maghimo krimen. Kabaya nga hindi matabo diri sa ato sa Manila mo na common na ina eh. Kaga sa sinanga mga insidente, ano ang ginatudlo mo sa imo kapulisan sa may sa operasyon nyo sa bypass? Ginasunod bala ang protocol gidyang natural? Opo, no. So, sa katunayan po, every bypass operation namin, hindi po tayo nawawala, no. So, lagi akong on board diyan. Ako mismo nagso-supervise sa kanila. Ako po yung nagde-decide. So, ako po yung nandyan sa operation. So, hindi po mangyayari na makagawa sila ng kalukuhan. Kasi yung gumagawa ng kalukuhan, sinasabi ko isang reason dyan na 2 pamilya o 3 eh. So, may pa siguro, ang balong mga matinawa mo siguro, Captain Perez, no? Balong mo na siya nga PD sa kapangin lalaki, hindi na siya mga babae. Ano si mo, Francis, be? Di ko may agi nga pulis, daw wala man agi nga pulis. Hindi mo makita because they're proud Man. of their Kaldo equal rights man tubong tanan, welcome man ang agi, welcome ng tumboy sa tanan nga susyudad, di lang sa PNP. Do equal rights man subong ng Peter. Hindi mo kaya yan, Francis, ang tumboy. Yan, tumboy to mo to sa hearing kagabi sa Justice Committee sa Congress. Siya yan nagtiro, yan mo po yung pulis ng laki, may nagtiro siya yung una nagtiro sa suspect sa drive by bus. Tiniro iya, patay. Okay, nung Peter, daw wala naman kita pamangko sa atong bisita kay Police Captain Mardon Perez kag salamat man kay Major Sheila Sangrines sang Iloilo City Police Office kag Colonel Risti Coronica atong pinalangga nga City Director kag sa kay Colonel Hero Rasalan. Sir, salamat gid sa imbitasyon mo nga nakatambo kita kagabi sa IPPO Media Night dra sa Diversion 21 Hotel. Pero si Captain Marlon Perez ng La Paz Police Station, you're lucky nga nakaupo dyan di sa ato, no? We are lucky. Kabalo ka, gusto ginasi ni Colonel Coronica, nga mga police station, pungko man, kapag pa-interview man para mabalaan kung nagkatrabaho ng imo opisina o kung wala, kag kung ano ang mga dapat makita sa tao nga dapat kumintaran para comment, para nga matuwid ang mga ano ba, ang mga sala ng mga nakita nila para matadlong naton. So, sa imo, do you think fair man nga ginimbitar ka di kag ang iban dapat mag-upod man pareho sa imo? Opo, no. So, ito nga po para may pakita natin na ang kada station po, no, kada OIC, no, may pakita nila na lahat po tayo ay nagtatrabaho. Meron po tayong mga accomplishments na hindi alam ng iba. So dito po sa pamamagitan po ng programa na to, ay malalaman nila kung ano yung ating mga nagawa sa ating mga nasasakupan po. O kakita mo, puro kadamo siyang taga-iban nga lugar, no? Nga mga Pilipino nga nagalantaw sa aton, nakainap ng mga basa, taga-damo sila. They are happy to learn nga ang aton diri nga lugar sa Region 6
mataway wala ang crime diri ako na sa manubo gid nga pagi na tapna no. Kag ti ko magpuli sila diri at least at is ang pinsar lang nga wala si mga delikado. Inaisa naton nga ginapatawag naton ang kapulisan to know what is happening sa iya ugsaran. Kung nagkakatabo dira kung napabayan ang pulis nagbusar muna because some others are so proud of their uniform they are wearing, no? Pero sala na nga ginabusaran mo. But this time, nabatian ta nga sa lapas, why nga busar ang pulis? Why man sila involved sa infidelity sa asawa? Kag nalipay, makita nga ang krimen dira na paganagan did sa under the operation of leadership of Captain Marlon Perez. Now, can we have your parting words sa aton yung mga televiewers? Opo, no, sa Lapas PNP po, nagpapasalamat po kami sa pag-imbita po sa akin dito, no, sa inyong programa kapag issue. Nagpapasalamat din po ako sa ating Regional Director, Police Brigadier General Jack Elwangki, at sa ating City Director, no, si Police Colonel Juristi P. Coronica. Ito po yung masasabi ko sa ating mga taga Lapas mo, no, at sa Lapus. Hanggat andito po yung ating andito po yung police para sa inyo, lahat po ng problema sa distrito ng Lapus at Lapas ay maasahan po ninyo kami. Lahat po ng information ibigay lang po sa amin, kami na pong bahala. Gagawin po namin ang aming makakaya para magawan ng paraan kung ano man yung yung advice problema. mo sa mga drug pusher, Rabi. Sa mga drug pusher, hindi lang po yung Lapas PNP, andyan po yung ibang unit na nagsusubaybay sa inyo, no? So minomonitor kayo hanggat maaari. Kung kaya pa mag-stop, so mag-stop na po tayo. Marami po tayong paraan para mabuhay, hindi lang po sa illegal drugs. Thank you. Thank you very much, no. Pasalamat kita sa kay Captain Marlon Perez sa iyang pagtambong sa atong programa. Kay kaganamo sa nagalantaw siya kag may palagas pa ng mga viewers naton niya dapat tagaan sang acknowledgement. Pagko siya magalin, shout out dira kay Joel Himinia, mga kamag-anak ko. Kay Eric Binyas, migutan may-ari sa kapiyan sa Mulo, no? Yung programa man niya. Kay John Gerald Pacificar, and kay Ma'am Sheila Sustento, kay Ramona Banduquillo, mga kamag-anak ko siya, dapahugalan tao pa din. Samuel Diqueto, John Muleta, Pipoy Vinia, punong barangay sa Intramuros nga area, and Linida Gayuso. Good morning sa inyo tanan. Kagliya ko liwat remind sa inyo ang bisita ta singaga natapos sa atong programa si Captain Marlon Perez, the Chief of Station Commander sa La Paz Police Station. So, may masunod pa. Don't go away. We'll be back soon. Thank you, Cap. Thank you, sir.